message from the Word of God. So, talagang ito po ay pribilehiyo po ng bawat isa po sa atin. Pribilehiyo din po ng inyo pong lingkod na gamitin po ng ating Panginoon para po sa kapahayagan po ng kanyang salita. And now, ang magiging paksa po natin still is about sa salita po ng ating Diyos or the Word of God. So, ano ba ang dapat na maging tugon po natin sa salita ng Diyos bilang isang tinubos ng ating Panginoon. So, samahan po ninyo ako sa ating siniserye pong aklat sa 1 Peter chapter 2 verses 1 to 3. 1 Peter chapter 2 verses 1 to 3. So, ito po ang ating passage ngayong umaga, and ito po ay possibly ay magiging two-part po muli para po sa susunod pang mga pag-aaralan po natin about the Word of God. Dito po sa aklat ng unang Pedro, makikita po natin kung paano po dapat ang isang Kristiyano ay mag-respond sa salita ng Diyos. Not only na ang salita ng Diyos ay hindi lamang isang palamuti sa atin or isa lamang bagay na nakadisplay sa atin, sa ating mga tahanan. Kumbaga nasa bookshelf natin para sabihin, ay, naku, napaka-bookish ng taong ito. So, yun lang ba ang ibig sabihin ng salita ng Diyos sa atin? So, obviously hindi. So, ito pong ating makikita. 1 Peter chapter 2 verses 1 to 3, akin pong babasahin, tayo pong lahat ay magsitayo para po sa pagbasa. At pagkatapos tayo po ay mananalangin. 1 Peter chapter 2 verses 1 to 3, so put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. If indeed you have tasted that the Lord is good. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat pong muli sa umagang ito. At muli po kaming makakarinig ng inyo pong salita na ito po ang aming pagkain, ito po ang aming kalakasan, ito po ang aming buhay, O Diyos. Kaya lubos po kaming nagpapasalamat sapagkat ito ho ay isang malaking pagpapala po para po sa amin. Bukod sa taglay namin ang kaligtasan, ang katiyakan ng walang hanggang buhay, ay ipinapaunawa niyo pong patuloy sa amin ang kahalagahan ng patuloy naming pagbababad at patuloy po naming pagkain ng inyo pong salita. At patuloy po namin idinadalangin, O Diyos, ang Santong Espiritu, ang siyang magbigay liwanag sa amin sa katotohanan ito, at ang inyo pong gagamiting tagapagsalita ay gamitin po ninyo lamang instrumento at itago sa likod ng inyo pong kabanalan. At ikaw lamang ang maitaas sa bawat salitang magiginig po namin sa bawat katotohanan na amin pong magiginig sa umaga pong ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat at purihin po ang ating Panginoon. Actually ho, ang ating passage po ngayong umaga ay konektado pa rin doon sa ating nakaraan. So this is connected doon po sa ating previous passage na pinag-aralan po. So from verse 22 to 25 ng chapter 1 ng aklat po ng unang Pedro. So makita ho natin na bilang isang tinubos ng Panginoon, tayo po ay sumusunod sa katotohanan at pinadalisay ang ating mga buhay. So having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love. So this is one of the results, or ito yung isa sa mga resulta ng pagtutubos na ginawa sa atin. So tayo ay nagmamahal sa ating kapatid sa Panginoon. Hindi lang ang scope ng ating pagmamahal ay ang ating pamilya o ang ating mga malalapit sa buhay, kundi ang scope din ng ating pagmamahal bilang mga inibig ng Panginoong Jesus ay ang mga taong minahal din ng ating pong Panginoon. So, ibig sabihin, kailangan ang lawak ng pagmamahal natin sa ating kapwa ay kung gaano din kalawak ang pagmamahal na ipinadama sa atin ng ating pong Panginoon. And kung ano po ay yung principle ng pag-ibig na ipinadama po sa atin ng Panginoon, which is a sacrificial love. Remember in Romans 5:8, Christ died for us. So si Kristo ay namatay para sa atin at ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Handa din ba nating isakripisyo ang ating sarili bilang pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating kapatid? So yun po yung principle. And also, makikita ho natin
ang pag-ibig sa kapatid o ang pag-ibig sa ating kapwa ay kinakailangan ito ay walang halong pagmamapuri or walang halong pagpapanggap. So without hypocrisy, walang halong pagkukunwari. And also makikita din po natin ang katotohanan sa likod po ng ating pagmamahal na walang pagtatangi at walang pagkukunwari. Sapagkat, ang sabi dito, tayo po ay ipinanganak muli, hindi ng binhi na nasisira, kundi ng binhing hindi masisira. At ito po ay ang salita ng Diyos. Ang sabi po dito sa verse 23, through the living and the abiding Word of God. So, paano ba natin dapat tingnan ang salita ng Panginoon? Ito'y buhay una sa lahat. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, tayo po ay nagkaroon ng buhay. So, tayo po'y binuhay sa ating espiritu. And also, it abides. Ito'y nananatili sa atin. Hindi ho lumalayo sa atin. Di ba? Ang katangian po natin sa atin bilang tao, pag tayo po'y nakakarinig ng isang bagay, eventually, nalilimutan na natin. Ano? Kahit yung pangyayari recently, mamaya, limot na natin. Ano nga ba yung ginawa ko kahapon? Di ba? Yung frailty ng ating memorya. So, ito, medyo madalas ko nang na-experience. Pupunta ako sa kwarto para may kunin ako, pero pag nandun ako sa kwarto, limot ko na ako na yung kukunin ko. Yan. O diba, pag pupunta ka sa kusina, may kukunin ka, pero pag nandun ka na, ano nga ba yung kukunin ko? Okay? O di kaya pag aalis ka ng bahay, aalis ka dito, makailang beses ka pang babalik kasi ang dami mo nakakalimutan. O di kaya nakaalis ka na, nasa daan ka na, nasa highway ka na, babalik ka uli dito kasi may nakalimutan ka. Tama po? So, ganun ka-frail yung ating memory, yung ating isip, sa mga bagay na common, maging sa spiritual. Kung hindi tayo laging, fed, or hindi tayo laging babad, hindi tayo laging busog sa katotohanan ng spiritual, so madali ho tayong makalimot. Madali ho tayong lumayo. Madali ho tayong magmatigas. Sapagkat ito yung kalikasan natin bilang tao. So, doon tayo galing sa pagmamatigas ho natin sa Diyos. Sa pagmamatigas natin na sundin ang kanyang kalooban at ang gawin po natin ay kung ano yung gusto natin. Ngunit, ngayon na tayo nasa Panginoon na, so tayo po ay nagpapaalipin sa kalooban po ng Diyos. Amen? Amen. So, nandun po yung idea na kung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, tayo po ay may buhay na walang hanggan, tayo po ay nagpapailalim sa Kanya. Hindi ho tayo ang Panginoon ng ating buhay. So, ano yung sense ng pagtanggap natin sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas kung sa practical na bahagi, kung sa pag-uugali, ikaw pa rin at hindi ang Panginoon. Kaya dito ho natin makikita ang kahalagahan ng salita ng Panginoon. Kaya sabi dito, through the living and abiding Word of God, for all flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. The grass withers and the flower falls, but the word of the Lord remains forever. The word of the Lord endures forever. Kaya itong mga Kristiyano po na sinulatan ni Apostol Pedro, they endure. They know, sabi nga, alam nila na ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman, kaya nananatili sila sa kanilang pananampalataya. So yun yung outcome sa kanila. Kaya nandun yung pagkilala po ni Apostol Pedro sa kanila, bagamat sila po ay nalalagay po sa panganib ang kanilang mga buhay sapagkat tangan po nila, dala po nila ang katotohanan ng Panginoon. At anytime, pwede po silang patayin sapagkat nag-a-arise na nung time na yon ang pag-uusig sa mga Kristiyano. At dito po natin makikita sa verse 25, and this word is the good news that was preached. So specifically, this is the gospel. This is the gospel that saves. And that gospel was preached to them through the apostles sa pamamagitan po ng mga alagad ng Panginoon. And ipinagpatuloy po dito po sa chapter 2, sa atin pong binasa kanina, ang katotohanan patungkol po sa salita ng Panginoon. Kaya sabi niya ni Apostle Peter, put away. So put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. So in response sa salita ng Diyos and in response also sa brotherly love na isa sa mga results ng ating kaligtasan o ng ating katubusan.
Sapagkat lahat po ng mga kasalanan na binanggit po dito sa verse 1, chapter 2, are called as relational sins. So ito yung mga kasalanang konektado sa ating relasyon sa ating kapwa. Okay? Kaya ito po ay related pa rin doon sa previous natin. So, brotherly love, instead of, sabi dito, malice, deceit, hypocrisy, envy, and slander. So, not only that, hindi lang sa pamamagitan ng pag-alayo natin o pag-aalis natin ng lahat ng ito. In verse 2, it says, like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation, if indeed you have tasted that the Lord is good. Kung totoo ba na nalasap mo ang kabutihan ng Diyos, kung totoo mong nakikilala ang Panginoon sa iyong buhay, then you crave, you desire the pure spiritual milk. Kagaya po ng sinabi dito sa talata. Kaya ang atin pong theme sa atin pong mensahe ngayong umaga is filling up our spiritual hunger. So ano yung ating pinupuno sa ating sikmurang espiritual sa mga oras na ito? Ano ang ating kinakain sa espiritual na bahagi? Ano ang usual na kinakain po natin sa mga pagkakataong tayo po ay nasa labas at wala po tayo sa loob ng bahay panambahan? So that is our theme, and our objective is to raise awareness for our spiritual health and grow in respect to salvation. Kagaya po ng sinabi dito po sa ating text. So, to raise awareness for our spiritual health and grow in respect to salvation. Ito po ba ay concern ng bawat isa sa atin? Amen. Na tayo po'y lumago sa ating kaligtasan. Hindi lang alam nating ligtas tayo, pero wala tayong pakialam paano mabuhay bilang isang Kristiyano. Hindi natin care kung ano ako bilang isang Kristiyano, basta't alam kong ligtas ako. Yun ba ang indikasyon na siya'y tunay na ligtas? Yun bang indikasyon na siya'y lumalago sa kanyang pagiging Kristiyano? Kaya ito po yung ating makikita sa ating pong mensahe. So, bilang halimbawa mga kapatid, kapag ang ating katawang lupa ay nakakaramdam ng gutom, ano ang unang pumapasok sa ating isip? Ano ang unang pumapasok sa ating kaisipan? Ano ang kailangan ko? Pagkain. Pero pag sobrang gutom na tayo, so medyo sabi nga, yung gutom natin is talagang parang hindi ka kumain ng 3 beses sa isang araw o higit pa. Wala na tayong pakialam doon sa sustansya ng pagkain ating ipapasok sa ating bibig. Di ba? Basta ang mahalaga sa atin, makakain. Ang mahalaga sa atin kung ano yung ipapasok natin sa bibig natin, ito man ay harmful sa aking kalusugan, I don't care, basta gusto ko mabusog ako sa ating lupang katawan. I don't care kung ito ay merong risk. Sabi nga, pag kinain ko to, risk na magkaroon ako ng diabetes, risk na magkaroon ako ng cancer, risk na magkaroon ako ng heart problem. Basta mapuno lang yung tiyan ko, okay na. Di ba? So, yung katawan nating lupa, kapag nakaramdam ng gutom, ang unang pumapasok sa isip natin is pagkain. So, we go ahead. Pupunta tayo sa ref. Ano kayang meron dito? Okay? And also, madalas po, hindi natin iniisip kung ito ba'y magiging beneficial sa atin. Kung yung pagkain kakainin natin is magiging beneficial o hindi dahil sa sobrang gutom natin. Aware din ba tayo sa mga kalorya na tinitake ng ating katawan pag tayo'y kumakain? Okay? So, we know calories, di ba? Yung unit of energy na kailangan ng katawan. And isa din po yan sa mga bagay na nagsisilbing litmus test kung totoo ba tayong nag-iingat sa ating katawan. Yan, yung amount of calories na tinitake natin bawat araw. Ano yun, pastor? Ano yung calories? Hindi ko alam yun eh. Basta kumakain lang ako. Alam niyo po, pagka sobrang calories, ang pinaka-obvious po na magiging result nito sa atin is yung pagtaas po ng ating timbang. Kawalan po ng ehersisyo, yung pagtaas ng timbang, at pagkakaroon ng iba't ibang sakit. Di ba? So, ganun po. Kapag hindi po tayo aware sa mga calories, alam niyo po sa Amerika, hindi po ako nakakapunta ng Amerika,
Pero nakita ko po sa isang litrato na yung fast food chain ho na galing dito sa atin, pagka tiningnan mo yung menu nila sa Amerika sa ibang bansa, may calorie, kung ilan calories. Okay? Halimbawa, fried chicken, 1 piece with rice. So naka-indicate din po dun sa menu kung ilang calories yon. Not only the price, but also how many calories. Ewan ko dito sa atin, bakit wala? Okay? So, if I'm not wrong, ang kailangan po ng adult na tao is 2,500. Okay? So, nag-range pa from 2,000 to 2,500 calories. Hindi ko sure ha, pero usually doon po lamang. Ano ho? So, pag lumampas doon, risk na 'yon. Risky na. So, pagka halimbawa, ang ating tinitake ay sabi nga, 3 kanin, 3 tasang kanin sa isang kainan, ay asahan mo na. Okay? Kaya yung sabi nga maraming tumutubo sa mga sa mga unli rice sa atin kasi siyempre yung nature natin mahilig tayo sa kanin. Pero we're not aware doon sa magiging kapalit nito. Doon sa magiging kapalit nito sa atin. So, yun po sa bahagi ng ating lupang katawan, sa ating physical. So, it doesn't matter kung ano yung kinakain natin. Ito man ay chicherya, ito man ay processed food, I don't care, basta may ilalaman ng tiyan ko. Okay? Pero, kailangan din po nating isiping mabuti ano ang magiging kapalit. Di ba? Ayon po sa isang ahensya sa Amerika po, ang common harmful effects po ng poor nutrition ay obesity, heart disease, stroke, type 2 diabetes, and cancer. So, pagka poor ang ating nutrition, ang kalusugan, ang sustansya ng ating katawan, so we are prone na magkaroon po ng ganitong sakit. Kahit hindi po tayo lahi o wala sa lahi po natin na magkaroon ng ganitong karamdaman, most likely, pag tayo po ay nagpabaya sa ating kalusugan, sa ating nutrisyon, mataas po ang tsansa na magkaroon po tayo ng mga ganitong sakit. So, specifically, cancer. Kaya meron po mga cancer, halimbawa, colorectal, endometrial, liver, di ba? Pancreatic. So, maraming klase po ng cancer na konektado po sa kinakain. Okay? Kaya pagka halimbawa, alam mo nang may lahi ka, tapos wala ka pang disiplina sa ating katawan. Remember what the Lord says, what the Bible says in 1 Corinthians chapter 6, glorify God not only sa iyong espiritu, but even sa iyong katawan. Because you were bought at a price. At ang iyong katawan ay pag-aari na ng Panginoon. Kaya maging responsable din tayo sa ating katawan. At maging kasangkapan ang ating katawan para sa Panginoon. Amen? So ito po ang isang lesson, mga kapatid. Kaya hindi po pinopromote ng Bible sa atin na magpakasasa po tayo sa pagkain. Magpakasasa tayo sa mga bagay na gusto natin. Lahat man ito ay appetizing, talagang nakapupukaw ng ating katawan, nakapupukaw ng ating mata, pero alam nating ito ay makasasama sa atin. Ganon din po sa ating spiritual. Apply din po ang katotohanan ito sa ating spiritual. So, conscious din ba tayo sa ating kalusugang spiritual? Conscious din ba tayo sa ating mga ipinapasok sa ating isip? Nadala po natin bilang isang mananampalataya. Na ito ba ay makatutulong o ito ba ay makasasama sa akin? Tayo ba'y conscious po sa bahaging ito? Remember that poor spiritual health could also lead a person to serious spiritual illnesses such as 1, loss of appetite for God's Word, yung kawalan natin ng gana sa salita ng Panginoon. Number 2, lethargy for prayer and devotion, yung katamaran po nating manalangin at makipagniig sa Diyos. Number 3, longing for spiritual junk foods.
So sa halip ang ating pagnanasa, ang ating hinahanap-hanap ay yung mga tinatawag po nating spiritual na chicherya or spiritual na processed food, unhealthy. Hindi ho nagdudulot ng kalusugan o hindi ho nagbibigay ng sustansya sa atin. Sa halip ito ay nagbibigay sa atin ng karamdaman. Kaya ito po ang ating magiging paksa at ang ating layunin ay upang tayo'y patuloy na ilapit sa salita ng Panginoon. To draw us closer to the Word of God. Okay? Na kung saan ay nihalintulad po sa gatas. Dito po sa verse 2. Pure spiritual milk. Okay? So to draw us closer to the Word of God, that is the pure spiritual milk from the processed foods or spiritual foods na ino-offer po ng mundong ito sa atin. So ito pong ino-offer ng mundo ngayon sa atin, yung tinatawag nating processed na pagkaing espiritual na talagang ang sarap, kumbaga palatable, masarap sa tenga, okay? Masarap sa dila, masarap sa mata, pero mapaminsala. Yun po ang ating pakaisipin mga kapatid. Kahit ito ay maganda sa paningin, pero kung ito ay sa sanlibutan, kung ito ay sa laman, at kung ito ay sa kaaway, hindi ito sa Diyos. Remember 1 John 2 says, huwag mong pakamahalin ang mundong ito at ang lahat ng mga bagay na nasa mundong ito sapagkat hindi ito sa Diyos. Ang nabibilang sa mundong ito ay ang pita ng laman, ang pita ng mata at ang pagmamapuri o ang tinatawag nating boastful pride of life. At ito ay hindi sa Ama, hindi ito sa Diyos, at kundi ito ay sa sanlibutan. So mga kapatid, ano po ang mga bagay na dapat nating gawin if we experience spiritual hunger? Kapag dumating sa punto ng ating buhay na kahit na tayo po'y nakaramdam ng ating gutom sa ating espiritu, ano ang ating ilalagay? Ano ang ating pupuno sa ating katawan o sa ating sikmurang espiritual? So meron pong 5 bagay tayong makikita at ang unang 2 po ang ating pumatutunghayan ngayon pong umaga. So balikan po natin ang verse 1. Sabi po dito, so put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. So we have our first heading and that is retrospect to the life giver. So pag sinabi nating retrospect is look back. Magbalik tanaw tayo doon sa pinanggalingan ng buhay na meron tayo sa ating espiritu. We're now having spiritual life through the Word of God. Kaya sabi dito, let us look back to the Word of God na nagbigay buhay sa atin o sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, tayo po ay binigyang buhay. Kaya retrospect to the life giver, and that is the conjunction so. So dito po sa English Standard, ang ginamit po is so. Sa ibang translation po, ang ginamit is therefore. So that is a very important matter sapagkat ipinapakita ho dito na yun pong tinatawag nating life giver plays a very important role sa ating paglago. Not simply siya ay nagbibigay buhay sa atin. Not simply na siya ay source ng buhay natin, but He is also the sustainer. Siya yung nagbibigay sa atin ng sustansya para mabuhay, para tayo lumaki sa ating katawang espiritual. Hindi ba ang concern natin sa katawan natin lumaki at hindi mabansot? Ganon din dapat sa ating espiritu. Ang concern po natin, tayo po'y lumaki. Tayo po'y, sabi nga, grow up. Di ba? Not simply grow old, but grow up. Yun po ang makikita ho natin. And sabi dyan, so, or therefore, put away. So, yung sabi dito, so, retrospect to the life giver. Kagaya po ng ginawa ng passage, ano po? So, like the passage says, the conjunction serves as a reminder of the previous truth essential for our spiritual health. Kung paano dapat din tayong magbalik tanaw sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay sa ating pisikal, kaya nandun po yung ating pag-iingat sa ating katawan, lalong higit po nating magbalik tanaw tayo sa Diyos
bilang siya ay nagbibigay buhay din sa atin sa Espiritu. At siya din po ang nagsusustain ng ating kailangan para mabuhay, lumaki, lumago sa ating Espiritu. He should remember how he came into life. Kailangang alala niya at alam niya kung sino ang nagbigay sa kanya ng buhay na ito. At sa papaanong paraan niya ipinarating ang buhay na ito. So we come to know life through the word of life. Amen? Amen? Through the word. And that is our Lord Jesus Christ. And also, by divine revelation, we come to know how to be saved. Paano tayo maliligtas? Paano tayo makakalaya sa gapos ng kasalanan? Paano tayo magkakaroon ng katiyakang sa langit tayo sa kabilang buhay? That is through the Word of God. Okay? He should remember how he came into life, and he came into life through the living and abiding Word of God in verse 23 of chapter 1. Sabi dito, through the living and abiding Word of God. That's why through the gospel, we are now living and abiding in Christ. Sa pamamagitan ng mabuting balita, tayo nabubuhay, hindi lang buhay. Patuloy na nabubuhay at patuloy na nananatili sa Panginoon. At ang salita ng Panginoon ay nananatili rin sa atin. Pero kung hindi tayo nananatili sa salita ng Panginoon, kung hindi tayo nananatili na sumunod sa kalooban ng Panginoon, paano natin ma-attain ang kalusugang hinihingi ng Panginoon o minimithi ng Panginoong magkaroon tayo? Sapagkat ang nais po ng Panginoon sa atin, tayo maging malusog sa ating espiritu. Kaya kahit papaano po, na nadadala po natin, kung tayo po ay walang disiplina sa ating sarili, nadadala po natin yan sa ating relasyon sa Panginoon. Napapabayaan po natin yung dapat na oras nating kumain para sa ating kaluluwa. Napapabayaan natin yung oras na dapat ito ay oras ko para sa Panginoon. Lalo't kung halimbawa, araw ng linggo. Di ba? The Lord's Day. Ay naku, napangakuan ko na kasi. Magtatampo yun pag hindi ko sinipot. Araw ng linggo. Ay, kasi, naku, magagalit sa akin yung misis ko eh. Magagalit sa akin yung mga anak ko eh. So, paano tayo lalago pag naging kasanayan po natin yan? So, let us be reminded of the power of the Word of God. Makapangyarihan po ang salita ng Panginoon. Kung hindi natin ipapamuhay ang salita ng Diyos, papaano nila makikita ang salita ng Panginoon sa iyo? Na ang kapangyarihan ng ito ay kapangyarihan mula sa Diyos. Di ba? In John 15 verse 3, ang sabi ng Panginoon, "You are already clean because of the word that I have spoken to you." You are clean because of the word. Meaning that the word of God purifies. Nagpapadalisay. In 1 John also, 1 John chapter 2, di ba? Purifies himself kapag siya ay nasa Panginoon. Just as he is pure. Okay? And also in 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, we also thank God constantly for this, that when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but as what it really is. Tinanggap ninyo ang salita ng Diyos hindi dahil ito'y salita ng tao, kundi kung ano talaga ito. At ito ay salita ng Diyos. That is the word of God which is at work in you, believers. The word of God is at work in you. Now, is the word of God at work in us? Buhay bang salita ng Diyos sa atin?
sa mga oras na ito. Kung paano tayo mag-react, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo makipagkapwa-tao, kung paano tayo maglingkod, kung paano tayo mag-share ng gospel. Is the Word of God at work in you? As you speak His Word. Kaya sabi dyan, mga kapatid, balikan natin kung sino ang nagbigay sa atin ng buhay. Magbalik tanaw tayo sa nagbigay sa atin ng buhay. Without doing such, it will affect our spiritual health. It will affect our energy. Yung enerhiya nating magpagamit sa Diyos. Madadivert. May babaling natin sa iba. May papasa natin sa iba sa halip na sa Panginoon. Kaya first, with respect to the life giver. No other than God, through the Word of God. Okay? So how do you look back to the Word of God that cleanses you and empowers you? Paano tayo nagbabalik tanaw sa salita ng Panginoon? Paano tayo nagbabalik tanaw sa Diyos na nag-akda ng salita, na nagpahayag sa atin ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang katotohanan? So it's a matter kung paano tayo mag-respond, kung paano tayo makipag-commune sa Diyos na nagligtas sa atin. How is our personal relationship with the Lord? How is your personal relationship with the Lord? Just as Psalm 19, verse 7 to 9. Ito po makikita ho natin about the excellencies of the Word of God. First, that the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The word of God revives. Okay? The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. It humbles. Nakapagpapababa ang salita ng Diyos, hindi ito nakapagmamayabang o nakapagmamataas. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. It brings joy to us, the Word of God. Kaya tayo ba'y galak dahil sa salita ng Panginoon, mga kapatid? Okay? The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. It enlightens the Word of God. It enlightens, it brings us enlightenment. Nagbibigay sa atin ng liwanag sapagkat ito'y dalisay. The fear of the Lord is clean, enduring forever. It endures forever. It remains forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. Meaning that the Word of God is right. Walang ibang tama kundi ang salita ng Diyos. Walang ibang matuwid kundi ang salita ng Diyos. Walang ibang dapat pakinggan kundi ang salita ng Diyos. Hindi ang iyong pananaw, hindi ang iyong panukala, hindi ang inyong opinyon o kuro-kuro, salita ng Diyos. Ganito ba natin tingnan ang salita ng Panginoon? Then you look back. Kung sino ang nagbigay sa iyo ng buhay na meron ka ngayon bilang espiritong buhay. Okay? So this is the first essential to fill up yung ating sikmura sa ating espiritu. Next, in verse 1 pa rin makikita ho natin, so put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. So not simply the conjunction, makikita natin yung katotohanan regarding our spiritual hunger, paano tayo mag-respond sa spiritual hunger na meron po tayo. Secondly, makikita natin is the removal of the life threats. Okay? Life threats, removal. Kailangan may pagtatanggal. Hindi lang pagbabawas. Di ba? Sa pagpapacheck up po natin, may doktor na ang kanyang advice is bawal. Meron din namang magbibigay payo sa iyo, hindi bawal, bawas.
Ano? Pero ang sabi ng doktor ay bawal. Pag sinabi ng Biblia, bawal. Ano? Anong katuwiran natin? Bawas? Remember that this is the final. This is right. Okay? And it says, put away. Put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. So it means reject, put off, remove. Yun pong ibig sabihin mga kapatid. Hindi yung itatago ko muna kasi nandito si kapatid. Ilalabas ko na lang uli pag wala na. You are a hypocrite. You are practicing hypocrisy pag ganyan ka. You are a two-faced Christian. But here it says, put away. Okay? So paano? Ano pong gagawin natin? Salita ng Diyos. Sa salita ho tayo ng Diyos, lumapit. At hindi sa kahit saan o sa kung ano o kung saan. So to keep the hunger for God's Word is to keep yourself away from sin. May bagay o may lugar kung saan ka nananatili at may bagay o lugar na dapat mong iwasan. And that is to commit sin. And to the place na kailangan mong manatili is sa salita ng Panginoon. To address your hunger, your spiritual hunger. Clinging to sins drives one in the opposite direction from the truth that exposes and confronts sin and demands righteousness. So yung patuloy nating pagkapit, pagbitin sa kasalanan, sabi dito, it drives one in the opposite direction from the truth. Hihilahin sa palayo sa katotohanan. And that is the truth that exposes and confronts. If the truth exposes you, kung sino ka, and you cannot accept, hindi mo matanggap na ikaw ay ganun, so saan tayo pupunta? Diba? We're being driven away from the truth. And ganito ho ang magiging sitwasyon natin. Patuloy tayong magpapakalulong sa kasalanan. At patuloy nating dala ang kamatayan na bunga ng kasalanan. If we don't like confrontation, we're likely tayo po'y maaaring mapalayo sa katotohanan na ito. Okay? So the word putting aside applies for any kind of rejection. So this is any way, kahit anong paraan ng pag-reject. So ito po ay nakasum up doon sa salitang putting aside or put away. Okay? So yan po ang ibig sabihin. It applies for any kind of rejection and is also referred to stripping off soiled garments. Yung pag-aalis o paghuhubad ng maruming kasuotan. Kagaya ng isang atleta, di ba sa Hebrews chapter 12, ano po sabi doon? Lay aside the things or the encumbrances that hinders. Yung pwedeng magpabagal sa iyo para tumakbo at makarating sa finish line, lay it aside, hubarin mo. Pero hindi lang basta maghuhubad ka. Sinabi ho doon yung description nung hiuhubad. Ano sabi? Lay aside the encumbrances, the obstacles, and the sin that entangles. Ang kasalanan, hindi lang ang iyong kahubaran or sabi nga, hubadin mo. Ang kasalanan na nagpapabagal sa iyo sa pagtakbo bilang Kristiyano. So mga kapatid, ito po yung idea na makikita ho natin, stripping off soiled garments. So knowing that these are not already a part ng buhay natin,
Hahayaan pa rin ba natin itong dala natin? Hahayaan pa rin ba nating suot natin? But this is a once and for all command. Let us put away, put off the old. Okay? So ito po yung makikita ho natin. So the sins that are mentioned here are termed as relational sins. So itong mga kasalanan natin po mababasa po dito sa text is tinatawag po na relational sins, and these are sins that can affect our relationship to the brethren and can affect our testimony to God as well. Makatandaan po natin, dalawang relasyong meron po tayo bilang Kristiyano. We have the horizontal and vertical relationship. So our vertical relationship is yung ating relasyon sa Diyos. Yung ating horizontal relationship is yung relasyon natin sa ating kapwa. Kaya yung ating tinatawag na two greatest commandments, ito ay horizontal and vertical. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Okay? So dalawa po yan, horizontal and vertical. Kung ang horizontal natin ay may problema din yung ating vertical. Yan po yung principle. Hindi ho pwedeng yung vertical okay, yung horizontal hindi. Kung Kristiyano ho tayo, kailangan pareho. Okay? So sabi dito, it can affect our relationship, sin, to the brethren, and also our testimony to God. Kaya nga doon sa John chapter 13, sabi doon, by this they will know that you are my disciples if you love one another. Instead of devouring one another, backbiting one another, slandering one another, love one another. Okay? So, tignan po natin one by one ito pong mga kasalanan na sinabi po dito. So, first is all malice. So, ano po yung salitang malice? So, siyempre, pag Tagalog, mali siya. Ano? Pero alam niyo po yung salitang malice po, kung titingnan po natin sa salitang Griego, it comes from the Greek word kakia, na ang ibig sabihin is an all-inclusive word for sin. So this is an all-inclusive word for sin, evil, wickedness. That is the word malice, lahat ng kasamaan. Ano? Lahat ng uri ng kasamaan, lahat ng pwede nating ilarawan sa kasalanan nakapaloob sa salitang malice. Yun po ang ibig sabihin, mga kapatid. And it refers to general wickedness and baseness. Sa English language, it carries the idea of desiring to harm someone else. Yung gusto mong manakit. At masaya ka na nakapananakit ka ng iyong kapwa. That is malice. Kaya ano ang nasa puso mo sa mga oras na ito para sa iyong kapatid? Para sa iyong kapwa. If you desire something harmful for them, at dito ka natutuwa, then you are under the sin. Nabibilang ka sa kasalanang ito. He has the vicious nature of which is bent on doing harm to others. Po ang sabi ni Lightfoot, He has the vicious nature. Kumbaga, parang, no, hindi siya parang, talagang ito yung kanyang kalikasan. Talagang bisyo niyang manakit ng kanyang kapwa. Whether ito ay physical, verbal, emotional, nabibilang lahat sa salitang ito. Anything na pwedeng makapanakit sa ating kapwa. Kaya sa salita pa lamang, pwede na nating ikasira sa ating kapatid. Sa isang salita na hindi natin inaakala, maaaring ito ay hindi magbigay daan para sa encouragement ng ating kapatid. Kaya napaka-delicate. Napaka-delicate po ng ating bibig. Remember Ephesians 4:29?
Ano po sabi doon? Huwag na maging kasangkapan ng ating bibig para sa ikasisira. But what is necessary for edification, according to the need of the moment, so that it may impart grace to the hearers. Kailangan ang bibig natin, not only you speak, even though your intention is right, but it also says, according to the need of the moment, we have to be sensitive when and when not. Even though your intention is right, if you speak not according to the time, not according to the need of the moment, it could lead, sabi nga, dun sa tao na siya'y masaktan. Kaya delicate, mga kapatid, sensitibo ho. Sabi nga, kahit ang ating mga labi, kailangan maging maingat po tayo. Kahit sa isip natin, tama naman yung sinasabi natin. Kahit sa isip natin, parang namang wala namang masamang sinabi. But remember, tayo pong lahat ay, ika nga, marami din po tayong mga kahinaan na aware po dapat ang bawat isa sa atin. Amen? So that is one. Isa ito sa mukha ng salitang malice. Pag hindi po tayo naging maingat. Ephesians 4:31 says, "Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you with all malice." So lahat ng binanggit dyan, sabi dito, bitterness, wrath, anger, clamor, and slander, sabi dyan, considered as malice. Lahat. Kaya generally, pag sinabing malice. Okay? This is the first. And then the next one is deceit. Pansinin niyo po mga kapatid yung sinabi po dyan. So put away all. Lahat. Malice. And all. Deceit. Not only doing evil, sabi dito, but all deceit. Which means, sabi dito, it denotes guile, dishonesty, falsehood, and treachery. So pag sinabi po natin deceit, ang ibig sabihin po nito sa original is bait. Pain. Yan po yung ibig sabihin ng salitang deceit. Pain. Na pwede kang mabingwit. Oras na ito ay kagatin mo. Kaya maaaring yung ating hinahanap-hanap ngayon, pinupukaw-pukaw ngayon, ay pain pala sa atin. Kala natin it will benefit, it brings us benefit, ay pain pala ng kaaway sa atin. Pain pala ng sanlibutan ito. Okay? So it denotes guile. Panloloko. At kasinungalingan. Falsehood. It is the act of gaining advantage or preserving position by deceiving others. So, ang ibig sabihin po daw ng deceit, sabi dito, gaining advantage or preserving position. Alang-alang sa aking pangalan, alang-alang sa aking dangal, para hindi ako masira, ay dadayain ko na lang sila. By deceiving others, to get the better of another, by cunning and deception. Hindi po ito katangian ng isang Kristiyano. Mga kapatid, inuulit ko po, hindi po ito katangian ng isang Kristiyano. Ang dayain niya ang ibang tao at siya'y magmukhang mabuti at siya'y magmamukhang tama. Nangyayari po yan. Okay? Having ulterior motives when communicating people is guilty of deceit. So, kapag ikaw ay nakikipag-usap sa iyong kapatid sa Panginoon, sana walang ulterior motive. Amen? Amen. You are true to yourself. You are true to your brother or sister in Christ. Hindi ka nagpapanggap sa Kanya. Sinasabi mo ang totoo sa Kanya. Okay? Kaya yung testimony kanina, sabi ni Sister Dayan, open rebuke is better than
secret love. Ipadama natin, iparinig natin yung ating pagmamahal sa pamamagitan ng pagsansala kung sila ay nangihina o nagkakamali. Hindi yung sabihin mo lang, I love you brother or sister in Christ. Pero you don't care. Wala kang pakialam. Okay? So, ulterior motive. Kailangan ay hindi po ito nakikita sa atin. And hypocrisy. So, the third one is hypocrisy. So, this is from the Greek word which means an actor who wore a mask. Artista. Ang salitang ipokrito o ipokrita, ang ibig sabihin po ay isang artistang may maskara. Pinoportray niya ang role ayon sa kanyang suot na maskara, pero sa totoong buhay, hindi yun siya. So that is the word hypocrisy. It refers to spiritual insincerity and pretense. So, sinabi na po natin kanina, hindi totoo sa iyong kapwa. It describes any behavior that is not genuine or consistent with what one really believes or says he believes. So that is hypocrisy. Kaya doon sa Romans 12:9, ano po sabi doon? Let love be without hypocrisy. Ang pag-ibig natin, huwag sanang maging mapagkunwari. Totoo ang pag-ibig na dapat nating ipakita sa kanila. Kung paanong totoo din ang pag-ibig na ipinadama ng Diyos sa atin. Di ba? Totoo din dapat ang ating pag-ibig sa kanila. Okay? And, next, envy. So the word envy, it defines the attitude of bitterness and resentment for others' prosperity. Hindi ka lang naiinggit sa meron ng ibang tao. Ikaw ay napupuot sa kung anong meron ng iba. You wish na sana mawala sa kanila kung ano yung meron sila. That is envy. Okay? Kaya yung selos, hindi ho yan dapat magtagal. Sa atin. Kasi it will, sabi nga, it will lead us to envy. Ito yung masama talaga. Kasi pag sinabi nating jealousy, sana meron ako noon. Kung may nakita tayo sa ibang tao na something, sana meron din ako noon. Kung may talento yung ibang tao na wala ka, sabihin natin, sana meron din ako noon. But envy speaks like, sana wala sila noon. Ako lang ang meron. Sana all. Pero hindi. Hindi dapat. Okay? Yung ill-wish ka. Nag-i-ill-wish ka dun sa tao. Kung ano yung meron sila, let's say it's a gift or talent na mula sa Diyos, sana wala yan. Sana wala silang ganun. Ako lang ang meron. That is envy. Okay? So, sabi dito, put away, alisin. Okay? And all slander. Nako, talagang wala hong pasintabi ang salita ng Panginoon. Lahat ng kasalanan, ina-address. Ang sabi dito, all slander. Okay? Ang ibig sabihin po nito sa Greek is katalalias. So, katalalias is an onomatopoeic word. So, this is a figure of speech designed to sound like the whispers and tattles reported behind someone's back in gossiping and backbiting, referred essentially to defamation of character. Ang ibig sabihin po, katalalia. Let's say, halimbawa, sana hindi ito nangyayari ngayon sa atin. Nasa worship service, tapos may nagbubulungan sa likod. Ang pinag-uusapan, wala naman sa church. Ang pinag-uusapan, buhay-buhay ng nasa labas. Okay? So yung mga tattles and whispers na nariginig doon is yung pong yung salitang slander. And that, sabi dito, is referred essentially to defamation.
defamation, paninirang puri ng pagkatao ng ibang tao. How much more na ang taong ito ay kapatid mo sa pananampalataya? Where is Philadelphia? So, nasan yung Philadelphia or love of the brothers? If you're under katalalia, if you're doing katalalia, slander. Mga kapatid, mag-ingat po tayo dito. Kung gusto ho natin, maayos ang church natin. Pero kung hindi tayo nag-iingat sa mga binibitawan nating salita, nagiging contributor po tayo sa ikasisira ng church. Kung mahilig tayong magkwento ng buhay, kahinaan, kasalanan ng ating kapatid, without his or her approval, or her knowledge or his knowledge, you contribute para sa ikasisira ng church. Sa halip, tayo po ay magpaalalahanan sa isa't isa. Kapatid, wag ganyan. Kapatid natin yun dapat kinakausap natin. Ini-inform natin na ganito, ganyan, ganyan. Hindi yung para bang yung tinatawag nga nating marites. Huwag lang sanang ipopost mas masama na yun. Popost mo pa sa FB. Yung away mo kay ganito, yung away mo, ordinary yun kung unbeliever sa kapitbahay niya. Mag-post siya ng kanyang saloobin sa social media. Kung Kristiyano ka, may sama ka ng loob sa iyong kapatid, ipopost mo? Anong klase yun? Nakakahiya sa Panginoon. Ano po? Kaya all slander, James 4:11, do not speak evil against one another. Brothers, the one who speaks against a brother or judges his brother speaks evil against the law. Kung sino man, sabi dito, ang naninirang puri sa kanyang kapatid o hinuhusgahan ang kanyang kapatid, he speaks evil against the law. Tahasan na niyang sinasabing salungat siya. Ino-oppose niya kung ano ang sinasabi ng Biblia o ng salita ng Panginoon. And, sabi dyan, judges the law. Hinahatulan din niya ang kautusan o ang salita ng Diyos. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. You're playing God. Instead of doing kung ano ang sinasabi ng Biblia, inuhusgahan mo ang iyong kapwa, inuhusgahan mo ang iyong kapatid. Hindi dapat siya ganun, ganito, ganyan dapat. Okay? So, hindi dapat ganun, mga kapatid. Kailangan tayo ay maging true sa ating kapatid. Kailangan tayo po ay walang halong ulterior motive sa ating kapatid. Yung pakikitungo mo sa kanya ay totoo. Kumbaga, huwag sana yung pagharapan, okay, pagtalikuran, hindi na. Pagtalikuran, kung ano na yung sinasabi natin tungkol sa kanya, against. Pero pagkaharapan, okay tayo. Nasaan ang Philadelphia doon? Nasaan ang brotherly love? That's why don't speak evil. Any sort of evil, wala hong place sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Amen? Amen. Huwag nating hayaang magkaroon ng puwang ang anumang kasalanan na nabanggit sa ating puso, sa ating bibig, sa ating isip, sa ating buong pagkatao. Sapagkat katotohanan, ang sinasabi po ng Biblia, ikaw ay binago na ng Panginoon. You are a new creature. If anyone is in Christ, he is a new creature. All things have passed away and all things have become new. Lahat ay bago. Kaya huwag ka nang mamuhay kagaya ng dati. Ang buhay mo ngayon ay buhay bilang Kristiyano.
So these are the first two. Ano po? And by God's will or kalooban po ng Panginoon, pagpapatuloy po natin ang susunod, that is in verse 2 and verse 3. Like newborn infants, long for the pure spiritual milk. So that is number 3, rectifying our spiritual cravings. And in verse 2 din, makikita po natin that by it you may grow up into salvation. So that is our fourth, that is resetting our spiritual desires. And last, number 5, verse 3, if indeed you have tasted that the Lord is good, that is reviewing our spiritual blessings. So ito po ay sa susunod na linggo, kalooban po ng Panginoon. Amen? Amen. So let us all address our spiritual hunger properly. Huwag sanang ang kagutuman natin sa Espiritu ay daanan po natin sa kasalanan o daanan po natin sa pamumuhay against sa kalooban po ng Panginoon. Una sa lahat, tayo po ay magpakabusog sa salita ng Diyos na buhay. At patuloy tayong mabuhay ayon po dito. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa inyo pong salita. Tunay na ang inyo pong salita, kagaya po ng sinabi in 2 Timothy 3, is ito po ay para turuan kami, upang sansalain kami, upang ituwid kami, at upang sanayin kami para sa pamumuhay ng matuwid at naaayon sa iyo. Upang maging fitting po ang aming paglilingkod sa iyo, O Diyos, at hindi po kami maging kasiraan sa aming kapwa mananampalataya o katitisuran ng amin pong mga kapatid sa pananampalataya. Kaya tulungan niyo po kami, O Diyos, na mailapat po namin ang lahat ng ito at maging tapat po kami sa lahat ng ito, Panginoon. Tapat po naming maisagawa ang lahat ng inyo pong mga panuntunan para lamang sa iyong kapurihan. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.